Pag nakakabit yung isa, protect pa rin yan. Okay. So, blocking, tape method. Okay, so ito, testing na lang natin kasi na-tape na natin yung portion na may problema. Doon nga yung problema niya. Okay, testing natin. Ayan na siya. Walang picture. Antayin na lang natin. Pero hindi na siya na-protect. Yan, lumabas na yung display, Yan, normal na. Lumabas na yung display. Kailangan maingay yung paligid natin. May gagawin tayo. Samsung. Yun, may backlight siya, nawala. Yun, nag-blink na naman yung ilaw niya. Yan, ganyan lang siya. Blinking lang siya. So, try natin kung magawa natin ito. Samsung 55 inches. Blinking red lang yung ilaw dito, ayaw magtuloy. Okay, so ito yung model. Yan, UN55 NU6900F Samsung. 110 lang ito. Kalagay dyan 110 to 120 lang. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang mainboard. So ito ay 110, pero makikita nyo rito yung filter cap niya ay nasa 450 volts din naman. Yan. Pero nakasulat sa labas, ito ay 110. So wala din naman siyang sa 110, wala siyang protection para sa 110. Pero sundin na lang natin yung 110 nya. So ang issue nito ay nagbi-blink or nagsha-shutdown, ayaw magtuloy. So hanap tayo ng data dito kung may makuha tayong data para sa side na ito. So wala, wala, ganyan lang, guwit-guwit lang siya dito. Walang data ng clock signal. Ito, ayun, maring ito yung clock signal natin. Pero walang nakasulat. Mayroon din dito. Ito, CT5, CT3. Meron din dito. Ito, ST, LC1, LC2. Sa side na ito. Sa kabilang side. Ayun, mayroon din sa kabilang side niya. Yun, Okay, LC1, LC2 rin, CKB. Yan. Okay. So, meron din pala sa kabila. Hindi mo kailangan mag-cutting method. Hindi mo kailangan magputol dito, sa dulo. Yan. Hindi mo kailangan mag-cutting dito. Kasi dito, pwede ka mag-hang dito ng LC1, LC2, clock 8, clock 1. Yan. Sa kabila, ganun din. Meron din dito, clock 1 hanggang clock 8. LC2, LC1, ST. So, hindi mo kailangan mag-cutting method dito. Okay, remove tayo isang side muna. Titingnan natin kung saang side ang problema. Pag ganito kasi Samsung, built-in yung ating T-con sa mainboard. Pag naghang ka ng isang ribbon dito, automatic dito nagpo-protect, ayaw na magtuloy. Pwedeng magbukas yung backlight pero hindi siya magkakaroon ng display. Pag inhang mo rito isa or dalawang ribbon. So actual tayo maghang ng clock signal.
Okay? So natanggal na natin itong kaliwang side. Lahat, tinanggal na natin siya. Pero mapapansin natin dito, nagpo-protect pa rin siya, no? Yan, no? Nagpapatay sindi pa rin siya. Yan, bumukas, tapos mamamatay na naman. Yan. So ibig sabihin, baka hindi dito ang problema niya. So ibabalik ulit natin yan, tapos lilipat tayo dito. Para sure kayo, try nyo muna mag-abang ng tester, ano? Kung titingnan nyo kung nagpa-function yung DC to DC yun, mag-abang lang kayo. Dito, kahit dito sa kapasitor na ito, may masusukat kayo dito na 16 volts sa kapasitor na yan. Aabangan nyo siya. Pag nagbukas yung backlight, magkakaroon ng supply yan. Tapos magpo-protect din. Para malaman nyo lang na gumagana yung DC to DC ng ating mainboard or ng ating panel. So babalik natin ito. So medyo natagalan tayo dahil una nating repair yung ganitong klaseng mainboard at yung ganitong trouble ng ganitong model. So una natin itong repair kaya medyo nalito tayo, hindi pa natin talaga gamay yung ganitong panel number ito. Yan na nakuha nating number. So, sa kabila, meron din dito yung number ng board. Yan din. Okay. So, akala talaga natin dito kanina yung mga resistor na yan ay papunta sa ating clock signal, no? Galing sa mainboard natin. Akala natin yung dulo nun papunta sa ating clock signal doon sa ating source scope. So kaya ginawa natin, inhang natin yan. Pala yung kabila pala nito ay nakakonect sa ground. Pag i-tester nyo yan, nagbabuzzer siya sa ground. So akala talaga natin kanina pag nag-remove tayo dito ay gagana siya. So hindi pala, dahil nakakabit ito sa ground. Yung side na ito, lahat yan grounding. Ganon din sa kabila. Lahat ng side na ito grounding. So ito pala yung circuit ng clock signal natin. Papunta na doon yan sa ating source scope. So pag nag-remove ka dito ng resistor, walang epekto yan, walang talab yan. Magpo-protect pa rin yan kasi nga yung galing circuit dito, dumiretso na pala yan doon sa ating source scope. So wala yan, kahit i-remove mo yan, walang epekto. Ang remedyo pala nito ay blocking, tape method. So ginawa natin, una natin ginawa dito, dahil tinrace natin yung clock signal natin saka swapping voltage. Ito may tanda siya, yan. Ito hanggang dito, yan yung iba-block natin. Okay. So bilangin nyo na lang kung ilan ito. Yan yung bakante. Ito lang iba-block natin. Yan. Mula dito hanggang dito iba-block natin. Yan yung clock signal natin. Pag itong side na to ang sira. So binlock ko yan kanina. Ganun pa rin. Protect pa rin. So dito tayo lumipat sa kabila. Ang clock signal naman dito, magkalayo yung pin dito dahil dito 13 pin yata dito bago yung clock signal niya. Yan, mula dito yung clock signal natin, papunta naman dito. Yan, may tape method na yan. So, pag hindi yung masyado kabisado yung ganitong panel, talagang magpo-protect siya. Pero malalaman nyo pag buo siya, dahil pag inhang mo tong dalawang ribbon, magno-normal yung backlight niyan. Pag nag-normal yung backlight, ibig sabihin nagpo-protect yung panel. So, magpo-focus na lang kayo sa panel pag ganun ang naging problema niya. Pag naghang kayo ng dalawa, magno-normal ang backlight. Pag nakakabit yung isa, protect pa rin yan. Okay. So, blocking, tape method. Okay, so ito, testing na lang natin. Kasi na-tape na natin yung portion na may problema. Doon nga yung problema niya. Okay, testing natin. Ayan na siya. Walang picture. Antayin na lang natin. Pero hindi na siya na-protect. Yan, lumabas na yung display, Yan, normal na, lumabas na yung display.
Kailangan maingay yung paligid natin.